unang naninirahan sa Isle of Man ng Filipino restaurateur na si Anthony Banlawi. Pinagmamalaki niya na nabigyan siya ng pagkakataong maipatikim sa mga residente doon ang pagkaing Pinoy. It's called Casalo Filipino Cuisine. There we serve authentic Filipino food. Ang taunang tourist trophy season sinasamantala ni Anthony hindi lang para kumita kundi maipakilala sa iba't ibang mga lahi ang panlasang Pinoy. Trophy has really affected business positively. A group of gentlemen who actually dined the first time and they ordered different types of food from kare-kare to adobo. They said that it's the best food that they ever tried in the world. I told the gentleman that our food is underrated, but he said it's not the case. The case is the food is not known. So I think it's the best time for us to showcase our food and our culture to the people from around the world, especially here during the TT. Ang Tourist Trophy ay isang international motorsport event sa Isle of Man kung saan nagtitipon ng mga racing enthusiasts para magpakitang gilas sa road racing. Ito ang itinuturing na pinakamapanganib na road racing event sa buong mundo dahil sa halip sa racetrack, sa public road nagkakarera ang mga riders. Babala sa publiko, ito ay ginagawa ng mga profesional at veterano at hindi pinapayo sa lahat. Ang nasabing yearly event ay dinarayo ng mga riders at turista mula pa sa ibang mga bansa. De compétition. Parce que c'est une très belle course, c'est la plus vieille course au monde et la plus risquée. Been 5 or 6 times. What's amazing is standing at the side of the road and then whizzing past at 180 mile an hour and you're just sat there and it's and they're that far from your feet. yeah, it's unreal. Kasabay ng Tourist Trophy ay may isa pang race event na inaabangan din, ang Beach Cross na ginagawa naman sa Dalampasigan. Dito, hindi hadlang ang hamog at ulan sa mga riders, patunay ng kanilang pagmamahal sa motorsport. I've been racing bikes since I've been 4 years old. It's tricky in the weather, looking at it all day. It's been raining and foggy and stuff, but we knew the course was going to be good entries and a lot of spectators, so it makes it good to race. My uncle told me one day, because I started off on trials and I wanted to do something faster, you just got to commit and keep going. No messing around, just get your head down and do it. Para sa mga Pilipino sa Isle of Man, ang Tourist Trophy season ay nagsisilbi na ring reunion at panahon ng pakikipagkaibigan, bukod pa sa naibibigay ng kakaibang saya ng motorsport na kahit ang mga nanonood ay nakakaramdam ng tinatawag nilang adrenaline rush. Nakaka-amaze na while working here, na at the same time, nakakanood kami ng ganong event dito sa Isle of Man. Iba, ang bibilis talaga ng mga nila, speed, kakaiba talaga. Saka napaka-friendly ng mga tao dito. Wala akong masabi, mabait. 35 kami, dumating kami noong May 19. This year lang din. Then, yung iba 6 months ito, yung iba 1 month kami. So, babalik kami ng Pilipinas after ng TT race. So, I hope makabalik kami. Dito sa isla, sobrang saya. Ang Isle of Man Tourist Trophy ay hindi lang tungkol sa kompetisyon at kahusayan, kundi mga kwento ng mga taong patuloy na bumabalik, nangangarap at nagiging bahagi ng isang tradisyon kilala sa buong mundo. Sa likod nito, may mga oportunidad na dala ang Tourist Trophy na nakakatulong upang mapanatiling buhay turismo sa isla tuwing race season. Faith Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahalagahan.